crossover version ng Geely M Grand. Ito yung budget subcompact crossover ng Geely na inilabas sa Pilipinas noong August 8, 2023. So, ang tanong, isa ba ito sa napupusuan mong bilihin? Panoorin mo muna ito. Let's have an in-depth review of the 2024 Geely GX3 Pro Comfort. Simulan na natin. Intro. Pasok! Simulan na agad natin sa exterior, sa front fascia niya. Dito, makikita natin na may sunroof ito. Wow, sosyalin. Tapos, conventional design ng saktong lapad at laki ang windshield na may dalawang front intermittent banana type wipers. Tas yung washer nozzles niya nakatago. Yung sa hood, may character line siya sa magkabilang sides at pa-emboss yung design sa gilid. Yung sa Energy Pulse design ng front grille niya ay katulad ng sa M Grand. Tapos syempre, Geely emblem sa gitna na laminated ang tirada. Yung halogen headlamps niya, projector type na. Forma. Tapos, sa taas ang dimension nito yung turn signal lamps niya na mahaba. Sa baba naman, may vertical LED daytime running lamps siya na nakadikit sa garnish niya na parang bigote ni Mr. Suave. Na para ding sa Stormtrooper ng Star Wars ang disenyo tulad nga ng sa bagong Civic Type R at Kia Sorento. Dito sa blank part na to, ang lalagyan ng front plate number tapos yan yung para sa tow hook. Then, yung front lower grille, matte black horizontal lines ang disenyo. Punta naman tayo sa side profile nito. Unahin natin yung dimensions niya. Meron itong haba na 4,005mm, lapad na 1,760mm, taas na 1,575mm, may wheelbase na 2,480mm, bigat na 1,215kg, uy magaan, at minimum ground clearance na 185mm. May satin silver closed roof rail ito sa taas. Nga pala, body color din yung roof niya. Nakalimutan ko lang bagitin kanina. May front quarter glass ito dito sa harap para mabawasan ang blind spots. Malaking tulong din yan sa totoo lang. Yung side mirrors niya, uy, carbon lodi. Carbon fiber design wrap ang taas na part, then may turn signal repeaters din eh. Hindi lang yan, may defrost function na ito kaya hindi ito magfa-fog. Banga naman. Body colored ang apat na door handles. May matte black door garnish din ito, tapos sa baba, yung matte black with carbon fiber design wrap na side skirt na nakakonekta sa mga wheel art garnishes niya. Ang 16-inch 10-spoke gunmetallic alloy wheels niya ay may installed tires na Triangle Advantex Eco, isang high-quality Chinese tire brand na may sukat na 205/60. Tapos ventilated disc type ang brake system, then McPherson strut ang suspension system din sa harap. Dito naman sa likod, same wheels and tire specs niya sa harap, tapos isa pa sa nagpasosyal din eh, naka-solid disc brake sa likod. Then yun namang suspension niya here ay torsion beam. Nandito naman sa rear driver side ang fuel tank cap niya para sa 45 liter capacity na tanke nito. Para naman tayo sa likod. Kaastig na ring rear spoiler niya with third brake lamp. Then paslant na kurbada ang tirada ng rear glass kung saan nakaprinted ang antenna with rear defogger at rear wiper. Then, malaking Geely script emblem din sa bandang gitna. Nasa kanang baba ang GX3 Pro na emblems. Obviously, di niya lalagyan ng rear plate number. Tapos sa may taas niya yung reverse camera, halogen plate lamps at rear door switch.
LED ang tail lamps at stop lamps niya. Maya papasilip ko sa inyo yung exterior lights niya. Tapos din sa may bandang baba, parang similar sa harap ang design. Vertical ang reflectors, tapos may parang bigoted din na matte black garnish. May tatlo din itong rear sensors, NOx. Tapos may reverse fog light sa gitna at 4 na sporty rear diffuser sa baba. Luckily, walang fake vents at fake muffler. Ayun na nga. Ito yung mga ilaw niya sa harap. Ganyan yung DRL niya, low beam, turn signals, at pass lamps, low and high beams. Diyan naman sa likod, ganyan yung tail light, stop lamps, at turn signals. Di naman tayo sa trunk area. Manual ang tailgate nito. Magaan lang din yung rear door. May tunog cover na pwede mong isabit sa rear door para matik na nataas din pagbukas ng pinto kung gugustuhin mo. May halogen trunk light ito sa kaliwa. Tapos mapapansing malalim ang lalagyan din na may 400 liter capacity na magiging higit kumulang 1,000 liters kapag niyupi yung 200 sandalan sa likod. May mga pockets pa sa dalawang gilid nito for additional storage here. Ayos! Dito sa ilalim yung space saver metal donut tires at yung free tools. Pasok na tayo sa loob. Pero bago yan, pakita ko muna yung key fob niya. Then, ito yung switch para sa manual na susi in case malobat ang battery na re. Sa second row muna tayo. Ito yung rear door trims niya. Black colored na may konting touch na silver. Syempre, may child lock ito din sa likod. Hard plastic ang kabuuan nito halos. Tapos may parang grill na embossed designs dito. May pocket dito. Tapos ito yung sa power window switch. Tapos ito may silver din yung door lever. Tapos dun sa baba, may medyo maliit na pocket. Tapos bottle holder. Then may speaker sa tabi. Singit ko lang. Sa top of the line variant na ito, 6 ang speakers installed. 5-seater nga pala ito. PVC ang materials sa mga seat covers. Black colored with red stitching. Stig naman this. Ganda ng bolstering. Bale wala siyang center armrest dito. Light gray ang headliner niya tapos may handles with hook magkabilaan. Walang dome lamps ito dito sa likod. Ang cute talaga nitong parang cover nila. Parang si Baymax. Syempre hindi counted yan sa review, nabanggit ko lang. Walang AC vent dito sa likod pero instead may type A charging port ito dito. Uy, black leather with red stitches. Tapos sa baba may pocket siya dito. Yung center tunnel niya here hindi naman sobrang annoying. Comfortable pa ring apakan. Legroom, ox pa rin lalo na kung i-adjust pa pauna yung front seats. Punta naman tayo sa harap. Tapos sa front passenger side. Ayan, pagpasok mo, ito yung bubungad sa'yo. Ang una ko napansin agad ay may hawakan siya sa may center console na parang sa Coolray. Halata mo na agad na may pagka-modern nito, tapos ito yung nasa harapan ng dashboard mo dito. Smart and elegant ang datingan, tapos may tweeter ka dun sa may A-pillar at may quarter glass nga kabilaan. Then itong sa may glove compartment niya, hindi ganun kalaki pero hindi naman maliit. Sakto lang naman. Ayan na. Lipat na tayo sa driver's area. Pero bago yan, kung hindi ito ang unang beses na napanood mo ang videos ko, sign na yan para mag-subscribe. Pero kung first time mo pala napanood ito at umabot ka hanggang dito, subscribe mo na din yan. Ito yung door panel dito sa driver's side. Black hard plastic pa rin na with silver trim sa may taas hanggang sa may door lever. May parang checkered na design pa rin tulad sa likod. Hindi ko pala napakita yung door panel sa front passenger side pero parehas lang naman. Maliban sa mas madaming buttons and switches here syempre. Naandun sa dulo yung lock and unlock switch, power window switches sa lahat ng windows at window lock button. Leatherette yung armrest dito na may red stitching tapos sa baba may pahabang pocket then may isang bottle holder sa dulo katabi ng speaker. PVC ang seats niya parehas sa likod. By the way, 6-way manual adjustable ang upuan dito sa may driver side. Tapos 4-way manual adjustable naman sa front passenger. Ito naman yung levers for gas cap and hood. Tapos may pocket dito na naiisara.
Then nasa dashboard at wala sa pinto yung control sa power adjustable side mirrors katabi ng headlight level selector. O di ba? Tapos ito nga yung AC vent din eh. Ang astig na ibabaw no, mukhang leather, pero wag ka, hard plastic yan. Good job, hindi halata. Ito naman yung instrument cluster niya. Mixed 2 analogs and 1 digital 3.5-inch multi-information display. Sa kaliwa yung RPM meter, tas sa kanan yung speedometer. Parang kay asphalt din ah. Then ito naman yung black leather wrap steering wheel niya with red stitches, tas flat bottom pa rin. Stick no? Parang sa Coolraid din yung disenyo. Dini sa kaliwa yung controls niya para sa guess what? Cruise control. O diba at this price point may cruise control ito? Angas! Syempre dito sa gitna yung para sa horn with Geely emblem, then sa kanan naman yung infotainment controls. Ayan, two-way tilt adjustable ito. Tapos sa likod nito naman yung lever for lamps sa kaliwa. Then sa kanan for wipers and washers. O nga pala, may mga buttons pa din sa may instrument cluster to switch mode sa MID. Dito naman sa gitna, ayan, push start ang ignition system niya, tapos katabi lang siya ng hazard button. Medyo weird lang siguro yung placement for me lang naman. Tapos ayan naman katabi naman yung temperature controls. Dito naman sa baba, may isa pang charging port at 12 volt power outlet. May patungan sa baba nun, and then ito yung transmission lever niya. Forma! As you can see, mayroon yung manual mode. Ang astig naman ang pagkakadesign din sa gitna. Magkatabi yung cup holders at yung manual handbrake lever. Sa windshield, directly naka-install yung rear view mirror with manual dim switch. Tapos dito sa taas yung controls para sa LED map lamps. Tapos ito na sa gitna ay yung switch button para kung gusto mong umiilaw ang interior mo kapag bukas mo ng pinto. And ito na, ang switch para sa sunroof. Manual open and close ang cover pero powered naman yung mismo sunroof. Sa totoo lang, isa ito sa tingin ko na selling point ng GX3 Pro at this car category and price range. Meron naman yung sun visor sa driver side with vanity mirror, same dito sa may passenger side. Ayan, kalikutin naman natin na ring 8-inch infotainment system. Syempre, meron itong AM, FM, Bluetooth, auxiliary at USB mode. Wala itong Android Auto at Apple CarPlay, yun lang. Pero may screen mirroring via Carbit link. Pwede na din. By the way, kung gusto mong pahirapan sarili mo, mayroon ding climate controls dito at as you can see, may heater pala ito. Mayroon ding multi-zone controls yung blower. Nice. Dito ako medyo napapatanong. Bakit Geely? Bakit nandito yung driving mode selectors? Anong implications? Kailangan mo pang tumigil sa safe na lugar bago ka magpalit ng drive modes. Pero ito ang astig din eh. May gantong function yung AC system niya. May self-drying at cabin air refresh mode. In fairness, ito pa isa pang maangas din eh. Kapag naiwala mo ang owner's manual mo, ayan, scan mo lang to at instant may manual ka na. Sana lang sipagin ka magbasa ng manual kasi para sa'yo din naman yan. Tapos, ayan yung ilan pang settings. Now, let's discuss naman yung engine specs nito. Pero bago yan, gusto ko muna magpasalamat sa Geely Lipa Gateway Group for giving me permission to vlog this unit. Ang inline 4-cylinder gasoline engine, 16 valves, dual overhead camshafts, dynamic variable valve timing na din, tapos 1,498 liters or 1.5 liter ang displacement na may maximum power na 102 horsepower at 5,600 RPM at maximum torque na 142 Nm at 4,400 to 4,800 RPM, matched with a CVT transmission at front-wheel drivetrain. Meron itong estimated 14 km per liter average fuel consumption in mixed conditions. Sa driving impressions naman,
Pagsakay ko dito, ang pinakaunang napansin ko ay sobrang modern na ng interior design. Tapos maganda naman ang visibility kahit walang 360 degree camera. Nakatulong din ang mga front quarter glasses niya para mabawasan yung blind spots. Sa handling and maneuverability, dahil naka-electronic power steering ito, tapos magaan talaga itong sasakyan na to, magaan talaga siya i-maniobra, easy. Acceleration and power, for me as a race owner with a 1.2 engine kumpara dito sa 1.5 engine ng GX3 Pro, honestly, hindi ako na-impress. I tried the sport mode at manual mode here, aggressive yung tunog niya, oo, pero hindi ganun katulin. Ibang iba sa race kapag naka-power or manual mode. Bakit ko nakumpara? Same category and price point kasi, tapos mas mataas ang displacement at claimed power and torque nito. Kaso ganun nga. Pero don't get me wrong hindi naman to mabagal. Sa comfortability, medyo komportable naman siya imaneho. Acceptable siya for me. Then yung suspension, sapat lang. Hindi naman masyado matagtag at hindi kalambutan. Ayos. Maganda yung preno niya. Yun ba naman naka-disc brake lahat ng wheels? Then yung NVH, acceptable naman for me. Sa kabuuan, enjoyable siya at masarap i-drive, tapos nakakayaman yung design talaga sa front area. Then panatag ka pa kasi sobrang daming features na i-discuss natin dito sa sunod na part. Mayroon itong dalawang airbags, isa sa driver at tapos isa sa passenger. Common at this price point. Mayroon din itong anti-lock braking system with electronic brake force distribution with brake assist for safer braking sa biglaang pagpreno sa mga challenging surfaces. Mayroon ding traction and stability control na kung saan mas makokontrol mo ang sasakyan kahit sa mga biglaang liko, at slippery na daan para hindi basta-basta madulas for more safety din ng mga nasa loob ng sasakyan at mga nasa labas ng daan. Meron na ding hill start assist control na kung saan hindi ka na mahirapang mabante sa mga paahong lugar dahil hindi na agad ito atras kahit hindi ka agad makapak sa linyador or preno. At ang nakakagulat din mayroon itong hill descent control. Hanep! Bihira to at this price point. Ito yung mag-a-assist sa pagdadrive at pagpreno mo kapag bumaba ang daan para hindi ka mapagod masyado, pati ang makina at brakes mo. Ang angas! Tulad na nabanggit ko kanina, may reverse camera ito na may dynamic parking lines kapag niliko mo ang steering wheel mo. Banga naman! Then, tatlong rear parking sensors as I said earlier. Kadalasan ay dalawa lang pero ito tatlo. Naks! 3-point ELR with pretensioners ang lahat ng seatbelts niya dito sa harap at sa likod. Then may dalawang ISOFIX tether anchors ito sa likod for each child restraint system. Meron din itong low tire pressure warning system. Napaka-useful nito para ma-monitor mo kung kailangan mo na ba magdagdag ng hangin sa mga gulong mo. Nabanggit ko na rin kanina na may cruise control ito na makakatulong sa comfort sa pagdadrive, especially sa mga expressway, para ma-maintain ang desired speed mo. Talaga ba at this price point? Siksik sa mga tech and features? Sheesh! Ano-ano nga bang variant ang pwede mong pagpilian para sa Geely GX3 Pro at magkano ito? Hindi mo napapahirapan ang sarili mo sa pagpili dahil dalawa lang ang variants nito. Ang base variant nito ay yung Geely GX3 Pro S MT na nagkakahalagang 778,000 pesos. Tapos yung top of the line variant ay itong ang Geely GX3 Pro Comfort CVT na nagkakahalagang 878,000 pesos. Tapos yung mga color options naman na pwede mong pagpilian ay ang mga sumusunod: red, white, blue, at ito ni-review natin ay gray. Available ang mga kulay nito sa parehong variants. Ito naman ang isa sa personal na part ng car reviews natin, ang top 3 likes and dislikes. Simulan natin sa mga nagustuhan ko in no particular order. Una, hindi siya ganun kamahal kumpara sa iba. Tapos pangalawa, sa ganoong price point niya, grabe yung tech and features niya. Ang dami.
Na-manage na mabuti ng mga naggawa nito kung paano piliin ang mga mahalaga at magagandang features na dapat isama at ang mga pwedeng tanggalin o bawasan. Good job! Then sa panguli, yung sunroof syempre. Ano ba naman, iba pa rin pag may sunroof ka, nakakayaman feels. Though syempre need mo minsan magtiis pogi pag sobrang init ng araw, tapos dapat mas alagaan mo ito sa maintenance. Doon naman tayo sa mga hindi ko masyado nagustuhan in no particular order din. Ito naman ay in my opinion ha, wag nyo ako i-bash mga kamarites. Una, tulad na nabanggit ko kanina, nakulangan ako sa power at torque niya. Para kasing hindi matched sa claim na specs. Pero hindi naman siya mabagal, lilinawin ko lang. Nakulangan lang ako kung i-compare sa iba. Pangalawa, ewan ko kung ako lang ba, pero ang dami ko nakausap din pero pare-pares kami na nakikita. Siguro hindi lang ako yung market type ng front fascia design niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa grill niya, pero ewan ko din. Pero in fairness, bumawi naman sila sa rear fascia. At pangatlo, walang Android Auto at Apple CarPlay. Ewan ko lang, ang daming high-tech features nito pero naiwan pa yun. Though may screen mirroring naman, pero iba pa rin diba pag may ganun. Sa overall impression ko naman, sobra akong na-impress sa pagkakabuo nito. Ito yung budget car entry level pero hindi mo mahalata sa dami ng pwede nitong ipagmalaki kumpara sa iba. Ang dami, sobra. O ayan ha, hindi yan biased review. Sana'y makatulong itong video na ito sa pagdedesisyon nyo kung ito na nga ba ang sasakyan para sa inyo. Shoutout nga pala kay Jeff Lasig sa pagtulong sa akin para ma-vlog to. Shoutout din kay Brad Charles Amon. Yun lang mga paps. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Huwag kakalimutan mag-subscribe. Keep safe, ride, and drive safely.